Mainit na balita, isiniwalat na nga ni Vice President Inday Sara Duterte ang tinaguriang Black Agenda sa loob ng Malacanang na nagdulot ng pagkagulat kay President Coting Norte Jr. Sa isang press conference, ibinunyag ni Vice President Sara ang mga kontrobersyal na detalye ng nasabing agenda na di umano'y naglalaman ng mga plano at hakbang na maaaring magdulot ng malaking epekto sa kasalukuyang administrasyon at sa sambayan ng Pilipino. Ayon kay Vice President Sara, ang Black Agenda ay isang lihim na dokumento na naglalayong pabagsakin ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Sa kanyang paglalantad, binanggit niya na ang ilang personalidad at opisyal na kasangkot sa mga aktibidad na tila naglalayong pahinain ang mga programa ng Administrasyong Marcos. Dagdag pa ni Vice President Sara, ito ay isang hakbang upang masiguro ang transparency at integridad sa gobyerno. Samantala, nananatiling tahimik pa rin si President Coting Norte Jr. sa isyong ito. Subalit, inaasahan ng marami ang kanyang opisyal na pahayag sa mga susunod na araw. Ang pagbubunyag ni Vice President Sara ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mamamayan at mga eksperto sa politika. Patuloy na pinag-uusapan kung ano ang magiging epekto ng Black Agenda na ito sa pamahalaan at kung paano ito haharapin ng Administrasyong Marcos. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. Nakadilaw. Okay? So ano ibig sabihin yan? Okay? Amoy na ang mga dilawan. Ibig sabihin yan mga kababayan, pinagluloko lang tayo ng pula at saka dilaw. Not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Okay? Bakit kamo? For 30-something years, mga palangga, for 36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos. Nagkamatayan, nagurgur ang mga Pilipino during the Hacienda Luisita, Mendiola Massacre, panahon ni Cory Aquino, na binuboljak natin sila dahil sa kahayupan na ginawa nila sa magsasaka at sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba yung kinagagalit ng Pilipino na hindi politiko? Ang ikinagagalit natin, yung mga kademonyuhan na ginagawa nila. Ano yung mga kademonyuhan? Pagnanakaw, panggigipit sa mga magsasaka, pagtatanggal sa trabaho ng mga deserving Filipinos dahil hindi lang nila trip, tatanggalin nila. Mapag-gobyerno man o mapa-private, napagtripan nila. Ngayon, kung natatandaan ninyo, mga palangga, sinabi ko to sa inyo na ang mga kapatid ni Lisa Tanas ay ikinampanya si Leni Robredo noong campaign. Wala naman tayong problema. Alam mo, kung tutuusin, napakaganda kung lahat ng mga politiko ay may magbabati-bati para sa pagsulong ng taong bayan. Hindi ba napakaganda ang mga magkakaaway ay nagkabati-bati para sa kabutihan ng Pilipino? At maganda kung itong hinayupak na Lisa na ito ay nakikipagbati o nag-entertain ng mga dilawan, which is dilawan naman siya originally, okay, na mga kalaban ng pulahan dahil sa mga pagnanakaw, di ang gandang tignan. Pero the point, mga kababayan, okay, ang punto de vista dito, habang siya ay nakipag-reconcile sa dating mga kalaban ng Pilipino, okay, dating kalaban ng mga Aquino, Cuangco Aquino, when you say Cuangco Aquino, ito yung immediate family ni Cory Aquino, ni Noynoy, yan sila Chris, mga kapatid niya, yan yung mga naging kalaban ng Pilipino, kalaban in the sense na yung mga ginagawa nila. Okay? Habang nagpapanggap ang buwakan ng Ginina na si Lisa Tanas, na kunyari, mabait, reconcile na, nagbati-bati na ang Cuangco Aquino, binababoy nila o tinatamnan ng kung ano-ano mga crime fabricated case ang mga
Duterte, si Pastor Quebuloy, ako, si Glenn Chong, sino pa? Attorney Vic, may death threat? Ang lahat ng mga tumulong, yan ba ang reconciliation? Yan ba ay tunay na, mabait si Lisa Tanas kasi tinanggap yung si Bimbi at saka si Joshua? Kung tutusin ito mga batang ito, wala namang kamuang-muang yan. Alam nyo naman yung mental status nila, di ba? Like si Joshua, merong mentally challenged. So, walang kinalaman itong mga batang ito sa issue ng politika. They really don't know what's going on. Pero, mga kapalangga, ito ay pagsasalarawan ng kaletsehan. Sabi ni Vix Lau, the country is so infested with oligarchs and elitism. So, hindi totoo na gusto ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas na magkaisa ang Pilipino. Kasi mga nababasa ko, tignan natin, basahin natin yung comment bago natin puruhan kung ano talaga ang ginagawa nila. Basahin natin, ha? Ang sabi ng AI. Sabi ng AI, what people are saying. Ito yung sinasabi ng AI sa kanilang, yung reaction ng mga tao. Basahin ko. The post comments expressed joy and admiration for the reunion, with many praising the beauty of long-lasting friendship and happiness it brings. One comment notes that the reunion ends on a heartwarming note, bringing tears of joy to some. Okay, naiyak-iyak pa daw yung mga hitad. Sabi, very professional and humble daw si Lisa Tanas. Paano ka magtitiwala kay Lisa na gusto niyang mag-reconcile dito sa mga batang ito kung ang dalawang bata na pinadukot niya sa Turkey? Habang nagre-reconcile sa kunyari, meron siyang pinagugurgur sa likod ng camera. Meron siyang tinamnan na kaso. Nag-file sa pamamagitan ng influensya niya, nag-fabricate siya kasama ang mga kasabwat niya ng crime against me, against a distressed mother, at ang pag-udyok niya ng disbarment kay Attorney Glenn Chong. At for sure, sino naman ang mag-i-interest ng buhay ko? Buhay ni Attorney Vic Rodriguez na sumuporta sa kanila, zero, na wala silang binayaran. Paano ka magtitiwala na ito buwaka ng inang Lisa Tanas na kahayup-hayupa na nilagpasan ng demonyo sa impyerno ay para sa reconciliation? Okay, basahin natin itong mga comment na to. Okay? Ayan. Wow, sabi ng mga hangag. Wow, a new generation for peace. No. This generation is generation of polboronic, smuggling, kidnapping ng Bangag government o ni Lisa Tanas dahil siya ang utak ng lahat ng kasamaan sa Pilipinas. Kaya itong reconciliation eklabush ni Bimbi at ni Joshua, at sabi ko nga, nag-usap yan sila ni Lisa Tanas, ay isang hudyat na ang Pilipino ay ginago. Why? Why? Remember, during the PIDEA Leaks hearing, binanggit ni agent ng bayan, if subscribe sa YouTube, Agent Morales, na noong siya po ay ginawa yung pre-op, yung dokumentong inilabas natin, na ini-interview niya, di ba, ang informant na nagsusumbong na si Marcos Jr. ay Addictus Benedictus, ay bangag-bangag during that time, 2012. At ito ay dapat i-raid niya, ang pumigil ay si Jojo Ochoa. Sino si Jojo Ochoa? Siya lang naman ang executive secretary ni Noynoy. So anong ibig sabihin nun? Noon pa lang, di ba kasi magkasama nga sila sa law firm, si Lisa Tanas at si Jojo Ochoa. So noon pa lang talaga, si Lisa Tanas ay nakikipagsabuatan na sa mga dilawan, sa mga tao ni Noynoy, sa mga tao nila Chris Aquino, dito sa anomalyang ginagawa nila. So kaya naman ngayon ay reconciliation sila sa kasamaan. Di ba? So, yan ay si pinangalanan doon sa PIDEA Leaks nga, si Jojo Ochoa, na nag-utos, okay? Nag-utos sa PIDEA na wag nang ituloy i-raid ang
hideout ni Marcos Jr. na kasama si Maricel Soriano, based doon sa hearing na yon, na wag na silang i-raid. Pinakiusapan ni Jojo Ochoa na dati executive ni Noynoy. So ibig sabihin, sino ang nakiusap? Eh di si Lisa Tanas. So ngayon, nagbayad utang ngayon si Lisa. Anong pambayad ng utang? Nandiyan sa paligid-ligid lang. Last year, sinabi ko sa inyo na ang isa sa mga shadow advisor ni Lisa Tanas ay si Jojo Ochoa. Why? Naalala ninyo nung inappoint si Jerry Acosar. Sino si Jerry Acosar? Okay? Siya ay Housing Department of Human Settlement and Urban Development. Sino si Jojo Acosar? Ay, si Jojo Acosar, si Jerry Acosar. Brother-in-law ni Jojo Ochoa. At limpak-limpak na salapi ang pwedeng nikawin o nanakawin ng mga buwaka ng inang yan dyan sa housing department na yan. Dahil wala naman tayong nakikitang mga ipinatayong bahay para sa mga less fortunate Filipinos. So itong pag-appoint kay Acosar at na brother-in-law ni Jojo Ochoa, isang malinaw na possibly na, malinaw na kabayaran sa ginawa ni Ochoa na pigilan ang pag-raid doon kay Marcos Jr. nung time na sobrang addict siya sa polvoron. So this picture ni Bimby at ni Joshua ay hindi po yan pagsasalarawan ng reconciliation. Pagsasalarawan yan sa pagsasanib puwersa ng mga kawatang pamilya na salot na kumitil gumurgor sa buhay ng biktima ng Hacienda Luisita, ng Menjola Massacre, at marami pang iba. I told you last year na si De Lima ay palalayain. Dahil gagamitin ni Lisa Tanas against sa mga Duterte. Imagine nyo, kitang-kita na sa loob ng bilibid si De Lima, Department of Justice Secretary, nagbiga-biga sa loob ng bilibid. At narinig din nyo mismo ang mga statement ng mga lalaki ni De Lima na chinukchak-chenis na at inamin ni De Lima na because of, dahil sa frailty of a woman, kahinaan ng kipay niya, kahinaan ng kababaihan, kahinaan ng kipay niya dahil bumuka ng bonggang-bongga, ay nakipagtsuktsakan siya sa kanyang driver, Department of Justice Secretary sa panahon ni Noynoy, napalaya sa panahon ni Lisa Tanas. Anong ibig sabihin yan? Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng mga sindikato, lahat ng mga demonyo nung panahon ni Noynoy, lahat ng magagaling mangawat sa kabanambayan o magbiga-biga sa loob ng bilibid, pinagkukuha niya yung mga magagaling magnakaw. Yaan ang sinabi ni Marcos Jr. nung in-interview ko siya na ano yung pamantayan niya sa pagpili ng mga i-appoint niya. Di ba ang sinabi niya sa akin, yung napanood niyo yun, magagaling. Yung pala, magagaling mag-blowjob, magagaling magkain ng saba, okay? Magagaling magnakaw, magagaling gumiling sa loob ng bilibid, mga kababayan. So yaan ang yaan ang ibig sabihin ng ng pagkikita ni Bimby, yung pag-reconcile nila. Okay, i-compare natin. Bakit ba kayo mga dilawan? I'm not referring sa mga politiko. Kayo po na mga kapitbahay ko, klase ko, kamag-anak ko, na mga dilawan. Bakit kayo galit na galit sa akin noon na sinusuportahan ko ang mga Marcos? Before ako nabudol. Minumura niyo ako. May mga kamag-anak ako na inaaway nila ako behind my back dahil sa pagsusuporta ko kay Bangag Jr. Okay? I'm referring to you. Galit na galit kayo noon kasi sumusuporta ako sa magnanakaw, sa demonyo, kawatan, lahat, name it. Diba? Ganon. Pero ngayon, na ako ay nagsalita na nabudol ako dahil ang mga sinasabi nyo laban dito kay Marcos Jr. sa mga bangag ay totoo. Ngayon tahimik kayo. At magkikibit balikat na lang ba kayo? Dahil nahiya kayo? Or ayaw nyong ibaba ang pride ninyo? I am talking to you. Ginago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos.
Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs. Katulad ni Bien Benedor Rubio, nakasabwat ni Martin Araneta, na kapatid ni Lisa, na walang humpay ang pagnanakaw nila Rabal, nila sino pa ba yung mga pangalan noon? Bakiran, dyan sa Bureau of Customs. Na bawat container, ang mga tara ay pinakamababang 100,000 per kotong nila, maliban pa sa smuggling at kung ano-ano pa. So all in all, baka trillion of pesos ang ninanakaw nila sa isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Kaya inipon-ipon, nakalagay yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? Nakalagay yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Kaya ayan mga palangga, ano muna tayo, ayan po, sa lahat ng mga order. Send your name, address, and phone number, lalo na po yung mga nasa Amerika. Okay. So nakalagay yan dyan lahat. Maharlika Network, protonmail.com. No, not lahat. Ibig sabihin yung mga in-expose natin dito. Baka hanapin nyo lahat. Ay, palangga, pahinga ng charger. Ba't gano'n? Nawala pala ako. Sandali lang. Sandali lang mga hitad. Okay, naluba ka ma-shutdown ang nga bills ko. Okay, wait. Hindi pala siya nakasaksak. Okay, go. Na-charge na. Okay. So ngayon, mga kababayan, so ito yung pagsasalarawan ng pagkikita ni Bimbi at ni Joshua. Kaya no wonder ang mga jutang ginemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon, bawat kibot magdanakaw, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, pati pulburonik na nire-report nila, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib puwersa na ang Aquino at ang Marcos, Araneta, Romualdez sa pambababoy sa inyo. Media, kasama lahat yan, mga kababalangga. Sino ang kawawa? Ikaw, na dilawan, na ordinaryong Pilipino, at ang pulahan o Marcos supporter na mga nabudol na kayo ay umaasa, parang katulad ko na ibabangon ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Diba? Yun yung pangako niya. At si Lenny, ang pangako niyan, dahil sino ba ang nag-fund kay Lenny? Di mga dilawan. Na iaangat kayo sa laylayan. Pero saan kayo nilulubog ngayon? Diyan sa mga kalog sa kanal. Bakit kayo nilulubog? Nagkandamatay, dinudukot ang mga kababaihan, tinitegi, ginugurgur. Samantalang sila ay pa-travel dito, travel doon, gamit ang pera ng bayan. Okay, bigyan ko pa kayo ng eksena. Alright, another one, si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. Anti-Marcos, anti-Duterte. Ano ginagawa ngayon? Di ba? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte, kay Bongo, o magpatawag ang mga media. Siyempre, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na-print, okay, na-publish sa media, akala ng tao ay totoo. Kasi akala nila, nag-file pa lang ng case sa ganitong klaseng mga korupsyon. Akala nila ay totoo na. Pero yun ay way ni Liza para sirain ang Sara at Duterte, ako, Glenn Chong, Vic, Spokes Harry Roque, lahat kami na nagsasalita dito, na nagnangabels ng bilang maisog na Pilipino. Okay, bigyan ko kayo ng another, kung anong pagkakapareho ni Lisa at ni Chris Aquino. Taga natin muna yung, yung email ko palangga, na alibadbaran ako, hindi ko nakikita yung alindog ko. Alright. Naalala nyo si Chris Aquino? Mga Marcos supporter, kung narinig ninyo, kayo ay mga nabudol ko mga palangga. Diba, galit na galit tayo kay Chris Aquino nung narinig natin yung voice niya na sinasabi niya kay Nico Falsis na dati niyang business partner na kung tama yung pagkaalala ko, wag kang uuwi, Nico. Wag kang aapak ng Pilipinas or else ipapagurgur ka ng pamilya ko. Diba? Milyon-milyon mga taong nawindang doon. Ang isang Chris Aquino pala ay kayang magpategi ng dati niyang partner, business partner. Wala pong pinagkaiba kay Lisa Tanas dahil narinig ninyo ang audio, video na inutusan niya
ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na maniobrahin ang mga papeles, i-expedite, i-fabricate para kidnapin ang dalawang bata. Kung si Chris Aquino nung time na yon ay kayang magpagurgur kay Nico Falsis, kayang magpategi. Si Lisa Marcos ay kaya din, hindi kaya. Ginawa. Si Nico Falsis buhay pa eh. Okay? Hindi natuloy yung paggurgur sa kanya pero hindi na siya visible ngayon. I don't know. Hindi ko naman siya pinapalo. Yung dalawang bata doon na hindi lang nasama yung nanay ay pinadukot ni Lisa sa Pilipinas. So nagtandem ang kanilang kasamaan. At kung totoo, mga kababayan, na itong si Lisa ay para sa reconciliation, bakit niya ginagago ang mga Marcos sa Ilocos? Yung ibang mga Marcos, may mga nakakarating sa atin ng mga impormasyon. Yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr. sa Ilocos ay ginigipit ni Lisa Tanas doon. Binababoy niya. Di ba naalala ninyo, may naiulat natin dito na yung mga properties ng Marcos Sr. nila Kuting na kumbaga mga properties doon sa Ilocos na may mga part pa yung mga Marcos, yung mga kapatid ni Ferdinand Sr. ay pinapirma ayon sa ating puting ahas ng quit claim ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. At ayon sa aking puting ahas, maraming sukang-suka na kamag-anak ang Marcos Sr. Not sa Romualdez side, sa Edralin side. So paano mo sasabihin na itong hinayupak na Lisa Tanas ay nagre-reconcile dito sa mga Aquino kung ang mga kamag-anak ni Marcos Jr., ni Kuting ay binabawi nila behind your back, behind the scene. Di ba? So hindi yan reconciliation. Kadyutahan yan at kasinungalingan. Naalala ninyo? Okay? Si Chris Aquino, inaway-away natin yan kasi sukang-suka tayo sa kanya nung nangampanya si Leni Robredo noong 2016 ay ginamit ang chopper. Ano ang reklamo natin doon? For personal use ni Chris Aquino. Kaya wala akong kaamor-amor sa babaeng yan. Dahil yan ay ugat, punot dulo, okay, ng kahirapan ng Pilipino. Ginamit ang chopper. Ano ang sabi natin noon ng mga Marcos supporter? Walang hiya ka. Abusado ka. Pondo yan ng Pilipinas. Di ba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? Di ba? Nag-private plane, papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit, na wala naman siyang mandato. Pero sumikreto siya, lumipad ng UAE, gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapilang yata doon, nagbiga-biga, kunyari, minute ang Pilipino, para sa what? Ano yung nireport sa inyo? May inulat ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa UAE? Gamit ang funds ng bayan? Gamit ang fuel ng bayan? Wala. Ang post niya, nonsense. Picture taking at this place, wala kang makuhang substansya. Kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW sa UAE. Ang intensyon niya doon, ayon sa puting ahas, ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund at ayon sa ating puting ahas ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan. Baka from UAE, di ba, may tumawid papuntang Europe. You know. So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta government. Ang mga jutang ginimis, pinahihirapan kayo. Ano ang nangyayari ngayon, mga kababayan? Recently, okay? Ayon sa, tignan natin to. Nabasa ko kanina, okay? I think nandito sa ating, okay, tignan natin to. Recently, ito. Unemployment rate natin dyan sa Pilipinas. Ayon sa sa Philippine Statistics Office. Okay? Tumaas ng 4.1%. Okay? Ngayong Mayo. Okay? Ay, ngayong July pala. Excuse me. Mga palangga, tumaas. At almost like, based sa report, 2 million Pilipino ang lalong nawala ng trabaho. Okay? 2 million Filipinos.
Ang ibig sabihin, mga kababayan, imbis na mag-create ng trabaho, 'di ba? Para sa dahil sa bangag na ito, lalong nawawalan ng trabaho. So it's bullshit yung reconciliation yan ng Aquino yan. Mag-reunite, tunay na unity, wala pong unity. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!